이 시간 우리 주신 하나님 말씀은 이사야 16장 1절로 14절 한 절씩 교독하겠습니다. Atin pong basahin ang aklat ng Isaias, chapter 16, verse 1 to 14 ng salitan. 너희는 이 땅 통치자에게 어린 양들을 들이대 셀라에서부터 광야를 지나 딸 시온산으로 보낼지니라. Sapagkat gaya ng kalat na pugad ng mga nagsisigalang ibon, gayon ng mga anak na babae ng Moab sa mga tawiran ng Arnon. 너는 방도를 베풀며 공의로 판결하며 대낮에 밤같이 그늘을 지으며 쫓겨난 자들을 숨기며 도망한 자들을 발각되게 하지 말며 Patirahin mong kasama mo ang itinapon mula sa Moab, maging kaldungan kaniya mula sa pangwawasak. Kapag wala ng mga api at huminto na ang pagwasak, at ang yumayapak sa ilalim ng lupa, ng paa ay wala na sulupai. 다윗의 장막에 인자함으로 왕위가 굳게 설 것이요 그 위에 앉을 자는 충실함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라. Aming nabalitaan ang pagyayabag ng Moab na siya'y totoong mapagmataas. Ang kanyang kahambugan at ang kanyang kapalaluan at ang kanyang poot, ang kanyang paghahambog ay huwad. 그러므로 모압이 모압을 위하여 통곡하되 다 통곡하며 길하레셋 금포도 떡을 위하여 그들이 슬퍼하며 심히 근심하리니. Sapagkat ang mga bukid ng Hesbon ay nanghihina at ang ubasan ng Sidma. Tinira ng mga Panginoon ng mga bansa ang mga piling pananim niyon na nakarating hanggang sa Jazer. At sa ilang ay lumaboy, ang kanyang mga sanga ay kumalat at nagsitawid sa dagat. 그러므로 내가 야셀의 울음처럼 신마의 포도나무를 위하여 울리라. 헤스본이여 알르알레여 내 눈물로 너를 적시리니 너의 여름실과 내 농작물의 즐거운 소리가 그쳤음이라. At ang kasayahan at kagalakan ay inalis mula sa mabungang lupain at sa mga ubasan na hindi inawit ang mga awitin. Walang ginawang mga pagsigaw, walang manyayapak na gumawa ng alak sa pisaan, aking pinatigil ang awitan sa pag-aani. 이러므로 내 마음이 모압을 위하여 수금같이 소리를 바라며 내 창자가 길하레셋을 위하여 그러하도다. At kapag ang Moab ay humarap, kapag siya'y pagod na sa mataas na dako, kapag siya'y pumaroon sa kanyang santuaryo upang manalangin, ay hindi siya mananaig. 이는 여호와께서 오래전부터 모압을 들어 하신 말씀이거니와 Ngunit ngayon nagsalita ang Panginoon na nagsasabi, sa loob ng 3 taon na gaya ng mga taon ng isang upahan, ay mawawalang kabuluhan ang kaluwalhatian ng Moab, 10 ng lahat niyang karamihan, at ang mga nalabi ay magiging kakaunti at mahihina. 아멘. Amen. 심판에서 사면 복권 받을 방안이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat na ang daan upang tumanggap ng kapatawaran mula sa paghuhukom at pagpapanumbalik ng ating karapatan. 우리가 지금 처한 현실과 이 시대와 뭐 이런저런 일에 묶이지 않으면 좀 넓게 볼 수 있어요. Kung hindi tayo matatali ng mga ganito-ganyang pangyayari sa ating kapaligiran, ay mas malawak ang ating makikita. 모든 각 사람의 인간의 삶은 인생은 구원받을 수 있는 기회로 각 사람에게 주어진 것입니다. At sa lahat nga ng tao, sa bawat buhay nila ay binigyan ng pagkakataon tumanggap ng kaligtasan. 이를 잘 깨닫고 하나님의 은혜를 받아 그리스도 구주로 영접하여 구원받은 백성들이 언약의 백성들이에요. At ang mga lubos na nakaunawa dito at nagsitanggap sa Panginoon, tumanggap ng kaligtasan, sila yung tinatawag na bayan ng tipan ng Diyos. 그러나 하나님께서는 이 언약의 백성들을 통해서 주변에 모든 불신 세계를 향해 복음 전하고 그들도 구원받기를 원하십니다. At para nga sa bayan ng tipan ng Diyos, ay nais ng Diyos na ipahayag nila ang mabuting balita sa mga hindi mananampalataya at mga ito'y maligtas din. 하나님이 모압을 이렇게 구원받을 수 있도록 부르시는 이런 이제 내용이 우리가 그 사이 많이 다뤘어요. At maraming bahagi na ating nakita ng pagbibigay ng pagkakataon o pagtawag ng Diyos sa Moab upang sila nga ay manumbalik at maligtas. 모압은 아브라함의 조카 롯의 후예들이고 이스라엘과 바로 이웃에 사는 그런 백성들이었어요. Nakita natin na ang mga Moabita ay mula sa lipi ng pamangkin ni Abraham na si Lot. 마찬가지로 여러분 주변 사람들, 교회 주변 사람들을 하나님은 더더욱 관심 있게 구원 받을 수 있도록 불러드리기를 원하십니다. Matanda natin na ganun din sa palibot ng ating mga churches, nais ng Panginoon na sila ay tawagin at sila ay maligtas. 모압은 아주 큰 바위로 둘러싸인 천연적인 요새의 털을 잡은 나라예요.
Ang Moab ay isang bansa na napapalibutan ng naglalakihang mga bato at ng kalikasan ang kuta nila. 이 바위산으로 되어 있는 절벽이 쭉 둘러싸여 있고 작은 좁은 입구만 잘 막으면 적들이 들어오기가 쉽지 않은 동네였어요. At dahil nga sila'y napapalibutan ng tila malalaking pader ng mga bato, hindi madaling pasukin ito. 그래서 거기를 산성으로 삼고 이제 이 주변에 농사를 하고 포도 농사를 아주 잘했었지요. At sila nga, ito yung tinuring nila na pinakakuta nila na napakatibay at sa mga palibot naman nito, sila ay may mga taniman, lalo na ng ubasan. 그래서 포도 농사에도 필요하고 목축 양들을 많이 키웠는데 목축에도 지장이 없도록 물도 풍부했고 이 땅도 좋았어요. At napakaganda ng kanilang mga lupain, andun din ang pag-aalaga nila ng mga hayupan o ng mga tupa at sila'y sagana sa mga tubig. 그러면서 이제 주변에 이 애굽이랄지 아수르랄지 이런 강한 나라들 주변에 있기 때문에 군대도 아주 강한 군대를 가지고 있었지요. At hindi lamang sila may magandang mga pinagkukunan ng mga kanilang pangailangan, meron din silang malalakas na kapangyarihang militar. 근데 그런 것들을 의지하면서 이 조상 롯이 의지했던 하나님과 그 언약을 가까이 할 이 생각이 없었어요. At ito yung mga bagay na kanilang pinagtiwalaan, hindi ang tipan na pinanghawakan ng kanilang ninunong si Lot. 그 모든 것들은 하나님이 공급하신 것이고 그 모든 것들을 의지하면 이제 결국은 거기에 의해서 망하는 일들이 많이 벌어져요. Ang Diyos ang nagsusupply sa lahat ng bagay. Ngunit kung yung mga bagay na ito na sinusupply ng Diyos ang pinagtiwalaan ng tao, ito yung kanilang ikakapapahamak. 쉽게 말하면 청칼을 의지하는 자는 청칼에 망하고 돈을 의지하는 자는 돈에 망하고 높은 자리를 의지하는 자는 높은 자리로 망한다 그 말이에요. Sabihin, ang nagtitiwala sa tabak o sa pera o sa mataas na posisyon, dahil sa mga ito, mapapahamak sila. 사람은 총칼로 뭔가 강해지고 높은 자리에 앉고 뭐 그런 게 목적이 아니에요. Hindi layunin ng mga tao na sila ay magkaroon ng matibay na armas katulad ng tabak, bakal o di kaya ng pera o mataas na posisyon. 인생은 사는 동안 아담과 함께 영원한 지옥 형벌을 선고받은 그 원죄에서 사면 복권받아 구원받을 수 있는 기회로 주어진 거예요. Kundi ang buhay ng tao, ito'y pagkakataon na sila'y tumanggap ng kapatawaran mula sa kasalanan at sa parusa na dulot nito na mula pa lang kay Adan. 그래서 구원의 길 그리스도를 오직으로 붙들어야 되지요. Ito'y pagkakataong tunggap sila ng kaligtasan sa pamamagitan ng paghawak tanging kay Kristo. 근데 이 그리스도 외에 다른 것 붙들도록 마귀는 계속 거짓말하고 이제 그러는 거예요. Ngunit ang diablo ay patuloy na nagsisinungaling upang ibulid ang mga tao na panghawakan ng ibang bagay maliban kay Kristo. 그래서 그리스도 붙들지 않고 하나님이 주신 구원의 길을 외면하고 다른 것 붙들려고 하는 걸 교만이라고 그래요. Kaya't ang hindi paghawak kay Kristo o sa daan ng kaligtasan na binigay ng Diyos, ito yung matatawag nating pagmamataas. 그러면 이제 하나님이 계속 손을 보시고 심판하시고 매를 치시기도 하고 그러는 중에서도 계속 자비의 손길을 내미십니다. Kaya't sa patuloy man na pag-unat ng Diyos ng kanyang mga kamay sa paghatol niya at ganoon din naman sa pagpalo niya, ay kasunod din ito ay iniunat niya ang kanyang kamay ng habag sa mga tao. 그 대표적인 예가 이스라엘의 이웃에서 살았던 가까운 모압이었어요. Makikita natin na kalapit ng Israel ay ang Moab. 모압은 이 모압을 향해서요 심판도 혹독하게 여러 번 많이 나갔어요. At sa Moab nga ay napakatindi ng mga nilalaman ng paghukom na darating. 그 철옹성이라는 그 성읍에요 피로 얼룩졌고 이제는 도망가는데 이 도망도 못 가고 또 사자를 보내서 남은 그 사람들을요 전부 죽게 만들고 이런 일이 벌어졌어요. Natin sa kanilang panahon ay tinangka nila na tumakas sa ibang lugar hindi sila nagtagumpay doon at nagpadala sila ng ibang leyon doon sa lugar na iyon na puno ng dugo. Hindi rin sila nagtagumpay. 그 와중에서도요 이제 하나님께서는
선지자 이사야를 보내서 이사야가 여호와가 구원이시다 그 뜻이거든요. 이사야를 보내서 그리스도 언약 붙들고 예루살렘에 도움을 청하며 이제 구원 속으로 들어오라는 거예요. Maging sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito, ipinadala ng Diyos si Propeta Isaiah sa Moab upang humingi ng tulong sa Jerusalem. 그러면서 첫 번째로 우리가 붙들어 봐야 될 게 모압뿐 아니라 이제 모든 사람에게 그래요. 패망을 피할, 멸망을 피할 두 가지 방안을 주세요. At hindi lamang sa Moab, ngunit sa bawat tao, ang Diyos ay nagbibigay ng dalawang daan o kaparaanan upang makaiwas sila sa kapahamakan. 모압으로만 본다면요. 15장이 모압이 받을 심판에 대한 경고였어요. At sa Kapitulo 15, makikita natin yung babala patungkol sa maghukom na darating sa Moab. 근데 오늘 본문 16장은요. 모압이 심판받지 않고 사면 복권 받을 수 있는 방안과 그 결과에 대해서 지금 증거하고 있어요. Dito naman sa Kapitulo 16 ay pinatotoo kung ano ba yung paraan na ang Moab ay hindi hatulan at ano magiging resulta nito. 특별히 1절부터 5절 보세요. 모압이 하나님 심판에서 벗어날 수 있는 방안 두 가지를 확실히 제시했어요. Lalo sa mga talatang 1 hanggang 5 ay andun ang dalawang daan na binigay sa Moab upang makatakas sila sa paghukom. 당시 모압은요. 어느 정도였냐? 날아다니는 새가 앉을 곳이 없어 둥지가 없어지고 어디 앉으면 이제 잡혀요. 앉을 곳이 없는 새와 같은 상황이라고 말을 해요. At inihilin tulad nga ang Moab sa ibon na wala itong sariling tirahan, ito'y palipat-lipat ng pugad. 그 새 새끼가요. 둥지에서 떨어져 가지고 땅바닥에 이제 꼬꾸라졌는데 날지 못하는 이 새끼 같은 모습이라고 지금 말을 하고 있어요. Inihilin tulad din ito sa inakay ng ibon na nahulog mula sa pugad at ito nga ay walang mapanahanan. 그런 상황에 있는 모압이 거기서 벗어날 수 있는 방안을 두 가지를 제시해요. At sa kalagitnaan nga nito, binigay sa Moab ang paraan upang sila ay makalagpas sa kahatulan. 그 첫 번째가 이 땅 통치자에게 어린 양을 드리라는 거예요. At una sa lahat, sila ay maghandog ng tupa doon sa pinuno ng lupain. 세상적으로 말하면 모압이 유다에게 어린 양을 곡물로 바치라는 말 같기도 해요. Ay kalintulad na ang Moab nga, sila ay magdala ng tupa bilang pakipagkilala sa Huda. 근데 그건 이제 모르는 신학자들이 하는 말이고 이 땅 통치자는 하나님이세요. 그 하나님께 어린 양으로 피 제사를 드리며 그리스도 붙들라 그 말이에요. Sinasabi nga ng ilan na ito daw ay ang pinuno ng lupain ay si Kristo at dapat na maghandog sa kanya ng tupa. 두 번째 방안은요. 아수르에 침략받아서 지금 모압 땅으로 피난온 유다 사람들을 받아들이고 도와주고 숨겨주라 그 말이에요. At ikalawa nga, ang Moab ay maliligtas sa paghatol o paghuhukom ng Diyos o sa kapamakan kapag kanilang tinanggap at kanilang ang tinulungan ang mga Hudyo na nagsitakas mula sa lupain ng Moab. 왜냐하면 지금 이 유다가 어려움 당하고 있잖아요. Dahil makikita natin noon na ang Huda nga ay patuloy na pinahihirapan. 근데 그리스도 언약은 유다에게 줬어요. 복음을 유다에게 준 거거든. Ngunit yung tipan ni Kristo o mabuting balita ay binigay sa Huda. 쉽게 말하면 언약 붙든 교회가 아무리 시원찮게 보여도 그 교회를 돕고 섬기는 요걸 모압이 살 길로 주신 거예요. At gaano man kahina tignan ng isang church kung andun ang pagtulong, ay makikita natin kahalintulad dito ng Huda na ibinigay ang paraan na ito sa Moab. 그 첫 번째 길은 하나님께 어린 양 그리스도 피제사 십자가 붙들라 그 말이에요. At nakita natin dito na kanilang ibinigay sa kanila ang pag-aalay ng dugo at paghawak kay Kristo. 두 번째는 교회가 어찌 보이든 교회를 섬기고 돕고 그 교회 가까이 모시고 살아 그 말이에요. Pangalawa ay tulungan at maglingkod sa loob ng church. 이게 구원받을 길이요. 이제 그리스도 안에서 성장할 길이 되는 거예요. Ang daan upang sila ay lumago kay Kristo at sila ay tumanggap ng kaligtasan. 되게 교회 개척 사역을 이제 하다 보니까요. 교회 개척된 그 교회가 설 그 장소 주변 사람들이 복을 받더라고.
At makikita natin kung saan ay natatatag ang mga church, andun yung pagpapalang dumarating sa mga nasa palibot nito. 이제 이 갈라디아 교회도 교회 주변 사람들이 복을 많이 받아요. Maging sa kalayaan ay andun yung pagpapala sa mga nakapalibot sa church. 파스토라 로시다도 교회 주변에 살았어요. Maging sa palibot din noon o kalapit ay doon nakatira si Pastor Rosita noon. 오늘 지금 나오는 이 모압은요, 아브라함의 조카 롯의 후손들이에요. Ngayon naman, ang nabanggit ng mga Moabita ay mula sa lipi ni Lot na pamangkin ni Abraham. 다윗의 증조모, 그러니까 그랜 마들가 이제 룻인데 모압 여자였어요. At maging si Ruth na ito yung great-grandmother ni David, siya rin ay isang Moabita. 그리고 다윗도요. 이제 사울 왕에게 도망 다닐 때 다윗의 부모 돌볼 수가 없잖아요. 그 부모를 이제 부모인 이새는 이제 처가 그러니까 외가라고 볼 수 있죠. 그 외가 그 모압 왕에게 부탁하기도 했어요. Nakita natin nang si David ay tumatakas palayo kay Haring Saul nang hindi na niya kayang malagaan ang kanyang mga magulang, hiniling niya sa hari ng Moab na alagaan ang kanyang mga magulang. 근데 하나님은 이토록 이제 교회 가까이에 사는 이 모압을요 이렇게 더 사랑하고 구원받을 수 있도록 자꾸 권하는데, 두 번째로 교만으로 인해서 하나님의 공고를 거부하고 이루어지는 그 추악한 그 참혹한 참상이 이제 6절로 14절에 기록돼요. Ngunit sa kabila ng mga payo na ito na ibinigay para sa Moab, ay hindi nila kinilala ang mga payo na ito at sila'y nagmataas na pinapahamak nila. Ito yung nasa talatang 6 hanggang 14. 그래서 전도자들이 가서 선포하는 이 메시지를 받고 그리스도를 붙드는 사람은 복을 받아요. Ngunit ang mga nanghawa kay Kristo, sila yung tumanggap ng pagpapalat kaligtasan. 근데 전도자들을 박대하고 이제 이 복음의 말을 농담으로 여기고 이제 자꾸 나쁜 짓이나 하면요, 6절로 14절의 내용이 그 사람의 삶에 들어오게 돼 있어요. Nakita natin sa mga talatang 6 hanggang 14, andun yung kanilang ginagawang katatawanan, yung mga nagbabahagi ng mabuting balita, hindi sila kinilala. Ito yung naging buhay nila. 구원과 회복의 길을 이렇게 제시받았는데요, 모압의 반응이 6절에 나오잖아요. Bagamat ipinakita sa Moab ang daan ng kaligtasan, maging ang paraan upang sila ay mapanumbalik, sa talatang 6, nakita natin ang tugon nila. 6절 보세요. 우리가 모압의 교만을 들었나니 심히 교만하도다. 그가 거만하고 교만하며 분노함도 들었거니와 그 자랑이 헛되도다. 이 교만이라는 소리를 많이 하세요. Sa talatang 6 sinabi, aming nabalitaan ang pagyayabang ng Moab na siya'y totoong mapagmataas, ang kanyang kahambugan, at ang kanyang kapalaluan, at ang kanyang puot, ang kanyang paghahambog ay huwad. Maraming beses inulit yung pagyayabang o pagmamataas. 하나님이 내밀어 주신 이 자비의 손길을요 뿌리치는 게 이게 교만이고 멸망을 자초하는 길인 거예요. At nakita natin sa kanilang hindi pagkilala sa kamay ng Diyos ng kaligtasan, ito yung pagmamataas o pagyayabang na sinasabi. 6절 한 절에만 교만이라는 말이 4번 나오고요. 또 비슷한 말로 다시 2번이나 더 써져요. Nakita natin na may 4 na beses na binanggit ang salitang pagyayabang at yung kahalintulad nito na salita ay 2 beses, so 6 na beses. 교만은 이 영적으로 풀면요, 항상 하나님이 앉으셔야 할 자리에 내가 앉는 것을 교만이라고 그래요. Sa spiritual na pananalita, ang pagyayabang, pagmamataas na ito yung pag-upo mo dun sa lugar na dapat ang Diyos ang naroroon. 교만은 패망의 선봉이요 넘어질 수밖에 없다고 잠언 16장에 말하고 있어요. Sa Kawikaan 16:8, makikita natin na ang mapagmataas na tao ay nakatakda na mapahamak. 그 교만한 모압이 어떻게 되는지 7절, 8절이 잘 말하고 있잖아요. Makikita natin ano nangyari sa mapagmataas na Moab sa mga talatang 7 hanggang 8. 모압이 모압을 위하여 통과하게 될 것이다. 그런데 모압을 위해서 울어줄 다른 사람은 아무도 없다 그 말이에요. At sinabi nga, hayaang tumangis ang Moab at wala ni isa man na tatangis para sa kanila. 과거에는요, 모압의 이 가을철 작물의 결실기가 되면요, 그 소출이 풍성함으로 인해서
기쁨의 환호성을 질렀어요. At sila nga ay makikita natin na noon sa kanilang mga kasaganaan, nandun na kanilang pagsisigawan at kanilang kagalakan. 근데 포도주를 만들기 위해서 이제 이 포도주 그 틀 안에 포도를 많이 넣고 이제 여자들이 그 안에 들어가서 춤을 추면서 포도를 밟잖아요. 근데 포도를 밟을 사람조차 없다고 지금 탄식하는 거예요. Nakita natin noon na sa kanilang pag-aani at pagpipisa ng mga ubas ay nagsasayawan, nagsisigawan ng mga kababaihan din. Ngunit ngayon ay wala nang gagawa nun. 그 모압 사람들은 건포도로 만든 빵을 이렇게 즐겨 했고 그걸 수출도 많이 했나 봐요. At sinabi rin dito na sila ay nagagalak din sa tinapay na may pasas. Ngunit ngayon ay wala na nito. 맛있겠죠. 그러나 이제 없어요. At napakasarap siguro nito. Ngunit ngayon wala na nito. 그래서 모압 사람들은요, 그모스 산당에 가서 빌고 또 빌었는데 아무 소용이 없어요. At sa kabilang sila'y patuloy na tumatangis ay walang saysay ito. 그러나 세 번째로 하나님은요, 오래 참으시며 우리가 회개할 기회를 주시는 분이 하나님이세요. Sa ikatlong puto nating mensahe, ang Diyos ay matiisin at patuloy siyang nagbibigay ng pagkakataon upang magsisi. 그러면 13절 14절 보세요. 하나님께서 모압에게 들려주신 이 말씀은요, 처음이 아니라 예전부터 계속 하셨던 것이라고 말씀하세요. Sa talatang 13 hanggang 14, sinabi ng mga salitang ito na narinig na mula sa Diyos ay hindi bago pa nanalita, ay sinabi na sa kanila noon pa man. 그러시면서 지금 당장 멸하는 것이 아니라 3년의 기한도 더 주세요. Kaya dito biglaan na kahatulan para sa kanila ay mahabang panahon na itong ibinigay. 이 말은 3 이제 taon. 내가 예전부터 말했고 또 기한도 줬는데 이제 더 이상 버티지 말고 내게 오라고 주님 하나님이 말씀하세요. At sinasabi nga ng Panginoon na sinabi ko na ito noon pa man sa inyo, kaya ngayon ay huwag na kayong mag-atubili at manumbalik na. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라고 주님이 지금도 부르고 계세요. Maging hanggang ngayon, ang panawagan o pag-imbita ng Panginoon ay lumapit sa Kanya ang mga napapagal at nabibigatan sa kanilang pasanin at sila'y pagpapahingahin. 그러나 모압은 하나님께로 돌아오지 않았어요. Ngunit ang Moab ay hindi na numbalik sa Diyos. 유대인의 역사가 요세푸스 유명한 사람이죠. 요세푸스 기록에 보면요. 주전 582년에 바벨론 제국의 침략으로 이제 모압은 완전 폭삭 망하고 역사의 뒤안길로 사라졌어요. At ayon nga sa isang Hudyo na historian na si Josephus nung BC, nung 580 AD, makita natin nagganap na nalipol ang mga Moabita sa pagsakop sa kanila ng Imperyong Babylonia. 하나님께서는 이사야를 통해서요. 모압 너 그렇게 살면 안 된다고 그렇게 살면 망한다고 엄중히 경고하고 복음 주고 계속 그러셨어요. Tignan natin na andun na yung babalang ipinigay ni Propeta Isaiah sa Moab na hindi sila dapat mamuhay patuloy sa ganong kalalagayan dahil kung gagawin nila ito ay mapapahamak sila, malilipol sila. 그러시면서 이제 어떻게 하면 살 수 있는가? 첫째는 성전에 어린 양 바치고 그리스도와 십자가 붙들고 둘째는 유다 사람을 가깝게 섬기라. 이제 교회를 가깝게 섬기라 그 말이에요. At ano yung sinabi sa kanila, paano daw sila mabubuhay na sila nga ay kumuha ng tupa at alig sa templo at sila ay magkaroon ng malapit na ugnayan sa mga Hudyo, ibig sabihin ay sa loob ng church. 근데 그들은 그 말에 전혀 관심에도 없고요. 자기들의 이 강한 그 산성, 포도 생산, 이 양으로 이 목양에서 하는 이 어마어마한 경제력 이런 걸 믿고 있었어요. Ngunit sa halip na ito ang kanilang gawin, sila ay nagtiwala sa kanilang matibay na kuta, sa kanilang pananalapi na malakas, ganun din ang kanilang masaganang pag-aani ng mga ubas at sa kanilang mga alagang hayop. 하나님께서는 여러분들을 이사야로 삼아서 여러분들 주변에 이 불신자들에게도요 동일하게 지금 말씀하기를 원하십니다. Kung paano nagsalita ang Panginoon sa pamagitan ni Isaias, ay ganun din sa pamagitan ninyo, sa mga tao sa paligid ninyo. 인간은 나 중심, 돈 중심으로 살면 안 된다. Ang tao hindi dapat mamuhay na nakasentro sa sarili o sa pera. 교회에 와서까지 그런 식으로 신앙생활하면 낭패를 당한다.
At kung dumating ka na sa church, ganito ka ba rin namumuhay, ito yung pagdudulot sa iyo ng kapahamak. 오직 그리스도 붙들고 주님이 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 살아라. Kaya si Kristo ang panghawakan mo at tumuon ka sa salita ng Diyos na binibigay sa iyo, ganun ka mamuhay. 근데 그런데도 불구하고 내 건강 믿고 빼라 쌓고 이제 내 고집대로 살다가 낭패를 당하는 그리스도인들이요 의외로 많아요. May napakaraming mga mananampalataya, Kristyano na sinitiwala sa sarili nilang matibay na kalusugan o perang naipon nila o ibang mga bagay at patuloy na ito yung naging walang kabuluhan sa kanila. 그래서 오늘 결론으로요. 이사야 선지자의 한탄과 여호와 하나님의 선언을 잘 보시고 여러분 확실하게 답을 내시기를 바랍니다. Katulad ng mensahe ng Panginoon, may katiyakan na panghawakan natin ito. 지금 모압은요 자신들에게 주어진 이 장점 강한 점들을 그걸 의지하고요 교만하며 이사야 선지자의 공고를 무시했어요. Nakita natin patuloy andun man yung mga babala na ay binigay ng Diyos pamagitan ni Propeta Isaias, ngunit ito ay hindi kinilala. 하나님이 허용하신 그 때가 지남에 미쳐버린 아시리아 군대 앞에요 바벨론의 대군 앞에 정복돼서 결국은 이사야의 예언대로 완전 멸망했습니다. At makikita natin ng lumipas na yung panahon o pagkakataong ibinigay ng Diyos sa kanila, sila ay ganap na sinakop at nasok ng Assyria at ng Babylonia. 여러분 이제 잘 주의해서 봐야 될 게요. 사람은 조금이라도 믿을 곳 있으면요. 그것 붙들고 하나님 믿지 않습니다. Ang mga tao, kahit na may maliit na bagay lang sila na nakita nila na pagtitiwalaan nila, kapag doon sila nagtiwala, sila ay hindi kikilala sa Diyos. 그래서 하나님께서는 그들에게 고난과 시험을 허용하세요. Ito pa hintulot ng Diyos ang mga paghihirap at mga pagsubok. 전도 현장에 캠프 나가면요. 주변에 고난 당하고 시험 당하고 있는 사람들, 병중에 있는 사람들, 이런 사람들 주의 깊게 살피고 복음 주며 도와주시기를 바랍니다. Kaya nga sa panahon ng ating evangelism camp, kung may mga nakilala tayo na doon yung mga pagsubok sa kanila o paghihirap o karamdaman man, na sila nga ay tulungan natin na makilala sa Panginoon. 왜냐하면 그런 고난과 시험 어려움이요. 복음 받을 수 있는 기회로 주어진 경우가 많아요. Dahil maraming pagkakataon na ibinigay yung mga pagsubok o paghihirap na yun sa kanila na maging instrumento ito para sa kanilang kaligtasan. 그럼 복음 받으면 그 고난, 그 어려움이 감사거리가 되는 거예요. At kapag naunawaan nila yung mabuting balita, malalaman nila ang mga paghihirap pala na ito ay ipagpapasalamat ko sa Diyos. 이사야를 통해서 지금 모압에게 마지막 경고하는 이것처럼요. 이게 사랑과 구원의 손길이 되는 거예요. Katulad ng huling babala na ibinigay ni Isaias sa Moab, ito ay pag-unat ng kanilang kamay ng pag-ibig sa kanila. 근데 가인처럼요. 이 아들 이름으로 산성을 쌓고 바벨탑 쌓는 사람처럼 이렇게 높은 성을 쌓아서 자기 안전을 도모하는 사람들이 많아요. Maraming katulad ni Cain at ng mga tauhan ng Babel na sa halip sila ay nagtayo ng mataas na tore para sa kanilang kaligtasan at ito yung kanilang naging matibay na pinahawakan. 그게 썩는 것이요 망하는 길이에요. Ngunit ito ay yung kanilang ikababagsak, ikapapahamak nila. 그리스도 붙들고 하나님만을 유일한 산성으로 삼아야 사는 거예요. Ngunit tayo mamuhay na dapat si Kristo lamang, ang Diyos lamang ang ating natatanging tanggulan. 하나님께서는 모압에게 기회를 주셨습니다. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos ang Moab. 하나님께서는 여러분을 통해서 이제 여러분 주변 사람들에게 전도 대상자들에게 기회를 주십니다. Binibigyan rin ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao sa paligid ninyo, ang mga taong tatanggap ng kaligtasan. 그러면 이 기회를 잡지 못하면 멸망 속으로 빠져들어가요. At kung hindi nila panghawakan ng pagkakataon na ito, sila manghulog sa kapahamakan. 이사야처럼 모압을 향해서 간절히 창자가 꼬이듯이 소리나는 하프 소리 날 정도로 기도해 주시기를 바랍니다. So, may manalangin tayo katulad ng panalangin na mataimtim at may pagtangis ni Abraham para sa Sodom. 오늘 이 9절 11절 보세요. 하나님의 사람 이사야의 모압을 향한 간절한 기도가 드려지는 것을 볼 수 있지요. Nakita natin sa Kapitulo 9, versikulo 11,
na ang tauhan ng Diyos ay talagang nanalangin na mataimtim para sa Moab. 근데 모압은 주어진 이 기회를 소진하고요. 처절하게 망했습니다. Ngunit dito pinakinggan ng Moab at sila'y ganap na sinakop at winasak. 모압은 의지해야 할 하나님을 의지하지 않고 되려 우상을 의지했어요. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, sa halip ay sa mga Diyos-Diyosan. 자기들의 산성과 갖고 있는 이 풍성한 포도를 의지했어요. Nagtiwala sila sa matibay nilang kuta at sa masaganang ani ng mga ubas. 세상 모든 것은 헛된 것입니다. At ang bagay sa mundo ay walang kabuluhan. 근데 사람들은 미련해서요. 당장 손에 쥐고 있는 요게 영원히 내 것인 양 착각하며 잘난 척을 하고 교만을 떨어요. Ngunit mamataas sa mga tao, nagkukunwari sila na yung mga bagay na pinahawakan nila, ito'y walang hanggang mga bagay. 혹시 많은 것을 하나님이 우리에게 맡기셨습니까? At yung bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. 그럼 그걸 주변을 섬기라고 하나님이 맡겨주신 거예요. Ito'y ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo upang gamitin sa paglilingkod. 지금 모압에게도 기회를 주신 하나님은 우리에게도 계속 기회를 주세요. At ang Diyos na nagbigay ng pagkakataon sa Moab ay patuloy ring nagbibigay ng pagkakataon sa atin. 지금 여러분이나 주변 사람들은 그 기회를 어떻게 붙잡고 있습니까? Paano nyo at ng mga tao sa paligid nyo pinakahawakan ng pagkakataong binibigay ng Diyos? 14절에 모압에게 예고된 기간은요 3년이었습니다. Nakita natin na ang haba ng panahon ng babala na binigay sa Moab ay 3 taon. 주어진 기간 3년을 어떻게 보내느냐 이게 그들의 영원한 미래를 결정해요. Kung paano nila ginugol yung 3 taon na iyon, makikilala yung magiging kinabukasan nila. 우리 각 사람에게도요. 우리가 지금 이 육신의 삶, 인생의 삶의 기간이 정해져 있어요. Bawat isa rin sa atin ay may nakatakdang haba ng ating buhay. 여러분 어떻게 사시겠습니까? Paano kayo mamumuhay? 우리에게 보장된 건 영원한 천국 본향이 보장됐어요. Nakagarantiya na sa atin ang ating bayad sa kalangitan. 이 땅에서 하나님의 소원, 전도와 선교에 힘써 하나님을 도우며 하나님을 따르며 큰 상급 받으시기를 축원합니다. Nagpapala kayo na tunay nga maging masigasig tayo, na maging kabahagi ng naisin ng Diyos sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon, at tayo ay tumanggap ng gantimpala sa sapit sa langit. 여러분이 천국 본향에 입성하시기 전까지 남은 삶을요 주님과 함께 온전히 에녹처럼 동행할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, bago tayo pumasok sa ating bayan sa kalangitan, ay lumakad tayo kasama ang Panginoon, katulad ni Enoch. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Kaming Diyos na masalamat po. 영원한 지옥 형벌 이미 선고받았으나 사면 복권받을 수 있는 길을 열어주심을 감사합니다. Pagkapat ibinigay sa amin ang destination ng kaparusahan sa walang pag-ibigay, salamat Panginoon at binigyan mo kami ng pagkakataon na kami matawad. 세상 눈에 보이는 것에 속지 않게 하시고 믿음의 주님이신 그리스도만 오직으로 붙들 수 있게 하옵소서. Kami madayan, bagay na nakikita natin sa mundo, ngunit hawak lamang kami kay Kristo. 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami na lang sa pangalan ng Panginoon. 아멘. 아멘.